views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky. At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning. It's March 15, 2025. Kamusta na kayo? Iba man napakagandang araw natin ngayon. Oy, kamusta ako yung Ruel? Siyempre, ito, gwapo pa rin. Ayun. Ayun ang mahalaga, di ba? Magkaroon ka ng self-confident. Ayun. Yan. Pag wala nun, hihina ang moral mo di ba? Oo. At ang pinakamasayang araw daw o petsa, kailan yung Kuya Ruel? Alam mo ba? Hindi. Hindi. Alam ko, bukas It's March 11. March 11. Ang pinakamasayang araw daw, sabi. Bakit naman? Bakit maging masaya? Yung araw na inaresto na ang nagdedere sa ICC. Naalala mo ba dun sa Quadcom committee? Sabi niya, gusto niya bukas na bukas din daw, marap na siya. Dahil baka mamatay na siya, hindi pa naimbestigahan. What you see is, yun na, sinerve na sa'yo. Minanifest mo Hindi, what you wish. What you wish, minamanifest mo, ayun na. Di ba, Kuya Roel, magandang umaga. Kami po yung napapanood nyo sa lahat ng digital boxes. At siyempre, live ho din kami sa FB at sa YouTube. Type nyo lang DZRJ 810am. At siyempre sa aming page, diba? Kuya Ruel, ano bang page natin? Na nabawasan daw ng followers. Totoo ba yan? Di para naman yan di ba? Yung mga, medyo nagugugulat na ako dati yun Kasi ngayon, dati pagka sa mga election, okay lang. Ngayon, pagka yung bato mo, ayoko, biro mo yung magkakaibigan, nagka-unfriend. Di ba? Basta anong mainit ang mga Pilipino pagdating ng politika talaga. Oo. At kagabi napanood nyo ba? O kung hindi nyo napanood, mag-play tayo ng kaunting info tungkol dyan doon sa ICC, dyan sa The Hague, Netherlands, sa pagbabasa ng kaso, crime against humanity sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, play nga natin. On 7 March 2025, Pre-Trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute as follows. A. Murder of at least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, killed
by members of the Davao Death Squad in various locations in or around Davao City, Philippines between 2011 and 2016. B. Murder of at least 24 persons, allegedly criminals, such as drug pushers or thieves or drug users, killed by or under the supervision of members of the Philippines law enforcement, sometimes with the assistance of persons who were not part of the police, at various locations in the Philippines between 2016 and 2019. Okay. Okay. Ayun po courtesy ng ICC ho yan at hindi ng anuman courtesy ng lahat ng mga networks kinuha yung clip na yan. Actually, live yan Kuya Ruel At least yan eh. Alas 2 pala actually, inabot ng 2:46 na... Madaling araw ata, ano? Hindi, natin. sa atin, hindi naman gabi naman Kuya Ruel. Doon, alas 2 sa... ng hapon, 2:36 o 2:46 daw. Dito anong oras na? Dito, 9 o'clock ng gabi. Kala ko madaling araw eh. Hindi. Kasi parang hindi ka natulog eh. So, inabangan namin yan. So, lumalabas na 26 minutes lang pala tumagal yung pagbabasa ng charges lamang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan ang aming tanong. Mga kadobol, mga kabandido. No, basta double lagi. Ano ang tanong ko yung Roel? Dapat nga bang litisin sa International Criminal Court o ICC sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yan babasahin namin lahat yan. Ano mang komento, ano mang violenting komento Huwag nyo. naman sobrang violente. Babasahin namin kahit mo paano yan. Dapat kailangan din natin Decente? decente naman. Kasi violente raw yung... Pero we accept every opinion kasi sabi nga nila, lahat yan. no one is strong through their opinion. Oo, lahat yan babasahin na. Basta wala lang medyo may mura. Bawal kayo magmana doon. Basta yan parehas natin babasahin yan. Walang away. Pro o anti, Walang away. Di ba? Respect kung ano yung opinion of others. Yan po ang poll question natin sa inyo siyempre ng Motoman. Para sa safety moto, pumasa to sa Philippine standard at de kalidad. Pero hindi kamahalan. Ayan. Yan boy, may planta sila sa Santa Maria, Bulacan. Sige lang ibigay nyo ang inyong lahat ng komento kahit na i-unfollow nyo ba? Pag naman pa nag-unfollow sa atin, hindi nila malalaman. Sa kanila, hindi rin sila mananalo ng load. Dahil yung komento nyo, kahit na negative yan o positive yan, hindi lang yun. Load. Hindi nila, kasi, di ba, tayo naman nagbibigay totoong news, hindi naman tayo. Walang fake news rito. Ayaw ng KBP yan. May tanong ako sa iyo Ano yun? Ano yung difference ng disinformation at saka ng misinformation? Actually, pareho yung misinformation, mali yung nakuha mong informasyon. Disinformation, nagkakalat ka talaga ng maling informasyon. Yung ganun pala yun. Baga, nagbalita ka, hindi naman pala mali yung nakuha mong source. Ayun gaya ng sinasabing may nagbitiw ron ng mga polis, nag-resign, hindi pa ata ako pinanganak. Na-aresto. Hindi, nagbitiro ng polis na na-aresto. Ang tagal na nun. Lumalabas pala, hindi naman pala nagbitiro. Talagang nag-resign na dahil nag-migrate sa Australia. Nating attorney Vladimir Cabico, baka nakakilala pa yan. Tagal na pala yun, 2013 pa pala yun. Kaya yun ang disinformation. Fake news yun. Tapos, meron pa sana yung pulis daw na nagsuot lang pala ng uniforme, hindi naman pala talaga pulis yun, sabi nagbitiw. May nakita nga ako nagbabiral yung mga chairmanship daw nagbitiw. Nung tinignan ko, si dating Senate President Miguel Zubiri ang nag-speech na tagal na nun, di ba? Kaya ingat ho talaga ka. Dami, sabi ko nga sa'yo, pinakamatinding kalaban natin ay pagpapakalat ng fake news.
Dahil ano to, sinisira nito yung Integridad, di ba? integridad, moralidad at nililito lahat ng publiko at nakakasira ng reputasyon. Sabi nga ni Congressman Ace Barbes, talagang pinakamalaking kalaban natin sa digital world. Dahil lahat ay impluwensya nito. Pero may isa tayong paano na lang kung ano, pro ano ba kayo? Pro drug pusher o user? Baka hindi naman yata. Yan ang aming muling tanong dapat nga bang litisin sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, gaya ng sinasabing kinidnap daw si dating Pangulo at dinala doon sa The Hague. Samantalang kung naalala nyo doon sa Quadcom Committee sa Congress, tinanong siya. Ang gusto nga niya, gustong-gusto nga niya kahit bukas. Dahil baka mamatay na raw siya, hindi pa siya naibisigan. Akala ko baka sampalinin. Sinabi rin niya, sasampalin yung ICC judges. Kaya ayan, nag-manifest ka, binigay na sa'yo. Your wish is granted. Ayun, your wish is my command. Sabi nga ni General Nicolas Torre Diseng, pinakamagaling na pulis to. Napakagaling ni General Torre. Good job General De La Torre. Hey, thank you pala kay San Gabriel, kay Atty. Pat Monte, kay Judith. Nakikinig sila ngayon at kay Christine Lago, kay Alexander Wong. Naku, si Alexander Wong. Si Alexander talaga. Wong talaga. Pinasara ba naman yung buong Santa Cruz? Bakit? Birthday ba yan? Birthday niya sa Sunday. Bukas. Oo. Happy birthday Alex Wong Wong. baka naman punta kami dyan saan ba yan marami bang mga chika babes mabait ito yan maraming tulungan yan magandang kaibigan yan. Ayan ang gawin yung kaibigan, napaka-generous ng tao yan, si Alex Wong. Okay, Kuya Roy, basahin na ng atin itong mga Pilipining headlines itong nagdaang linggo. Ito na nga, dating Pangulong Rodrigo Duterte humarap na sa unang pagkakataon sa pre-trial chamber sa mga huwes ng International Criminal Court. Samantalang si BP Sara at ang kanyang ama ay nagkita na pala. Confirmation charges binasa sa dating Pangulo. Mga kinaso, inilatag na ICC mula nang maging mayor ng Davao hanggang maging presidente. So, nung naging mayor siya, ano pa tayo noon? Member pa tayo ng ICC noon. Dahil 2019 lang tayo nung mayor, nung presidente siya. 2011. Tama. Samantalang dalawang motion ni dating Executive Secretary Salvador Medaldea ibinasura ng ICC September 23 o 6 months pa itinakda para sa susunod na pagdinig ng dating Pangulo sa kasong kanyang kinakaharap na crime against humanity. ICC kumpirma na March 7 pa nila inilabas ang arrest warrant ng Rome Statue laban sa dating Pangulo. Ano yun Friday pala yun. Nagpunta sa yung Pangulong Duterte sa Hong Kong ng Linggo. Yata yun. Linggo. At Martes umuwi. Samantalang kidnapping, giniit pa rin ng kampo ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte sa pagkakadala niya sa The Hague, Netherlands. Judges sinabing pinadala sa kanila ang record ng pag-aresto nito na tama namang sumunod sa proseso ng batas. So naka-record pala lahat? Lahat yun recorded kasi may konting mali lang doon, technicalities na at pwedeng mabalikan ma-dismiss. Tama. Nagtatagong si Attorney Harry Roque lumutang sa Netherlands. Nagpahayag ng pagkadismaya sa naging resulta ng pre-trial arrest warrant na inisyu ng Quadcom sa kasong contempt. May visa pa rin. Ganun ba? Oo nga nakapunta ka agad doon, nakalabas na. Pero si Attorney Harry Roque pala, listed siya na maging ICC lawyer. Dati, hindi hanggang ngayon. Listed pala ka, ang hirap pala maging accredited ng ICC para maging tagapagtanggol dun sa
ICC kung sino man yung ide-depend mo. Pero ang tanong, bakit hindi siya lumutang nung nandun na no? Si ES Middledea, pinayagan dahil choices ng kliyente niya na siya pinili. No? Pero si Attorney Harre, sabi niya, magtatanong, ba't wala siya no? Ngayon, nadismaya ka. Wala ka ron eh. Mentally aware at physically fit umano si dating Pangulong Duterte ayon kay ICC Presiding Judge Julia Mutuk. Taliwas sa sinasabing pinagkitan ito ng mga karapatan ng medical treatment. Dahig pa mga European antindi ng mga pagkilala na sa mga karapatan ng tao. Kaya dumaan talaga to sa proseso. Hindi yan, wala ho yan sa Pilipinas. Nasa dahig yan, hindi ho biro-biro. Walang lagayin dyan, walang palakasan. Walang lagayin doon. Walang palakasan. Samantalang Pangulong Marcos Jr. nanindigan na sumunod lamang sila sa kasunduan sa Interpol na isuko ang mga kriminal na may kaso sa ibang bansa. No, tama naman sinabi ng Kuya Bongbong mo, Kuya Ruel. Ang Tito Bongbong pala. Tito kasi, naman kasi pinapatanda mo naman ako. kasi we are not living, sabi nga, hindi tayo nabubuhay ng sarili lang. May mga kapatid tayo, may mga community sa ibang bansa, may kapatid na bansa tayo. 'Di ba? Nag-i-import tayo, nag-i-export tayo. 'Di ba? Tsaka sa Interpol, kasunduan natin 'yon na pag may criminal, isoli nyo rito sa amin, dilitis na. Pag may criminal naman sa inyong bansa, babalik namin sa inyo diyan. Ayun ang kasunduan sa Interpol ko yung Ruel. So, kaya parang iba pa yung kay extradition treaty. Iba pa naman 'yon. Iba pa na 'yon, extradition treaty. Ganun din, pag may kriminal, in particular lang to kasi sa Interpol, kung sino lang yung member ng Interpol. Pag kung wala namang kasunduan, hindi kasama yun sa Interpol, gagaya ng nangyari kay Mayor Alice Guo, di ba, sa Indonesia, member na ng Interpol yun. So, sinuli sa atin. Interpol lang ang huli. diba? Tama. TRO on temporary restraining order upang pigilan ng pagdadala kay dating Pangulo Duterte nung Martes sa The Hague, Netherlands, ibinasura ng Korte Suprema. Ayun ang pinakamalaking fake news pero nagba-viral, may TRO daw sila. Ibig sabihin, meron nga kayong TRO. Yun lang naman pero denied. Hindi nila sinasabi. So, fake news, di ba? Hindi, Kuya Ruel. Wala silang TRO. Wala ba? Malinaw natin. Linawin natin yun. At TRO lang sa temporary restraining. Hinihiling nila. Nag-file sila nung hanggang hapon. Mabot nga ng si Attorney Torre Campo, ang abogado rin. So tama na meron silang final. Pinail lang sila. Wala silang TRO na inisyo ng Korte Suprema. May pinail sila. Pero pinagsasabi nila na merong TRO sila. Alas 9 o something ganun, gabi, nintay daw na meron daw. Dalawang abogado pa nagsasabi banggitan na nga si Atty. Raul Lambino at saka si Atty. Israel Torre Campo. Sinasabi niya na naglabas na ang TRO at dadalhin daw nila yung papel dun sa tower. 'Di ba? Yung pipigil para paglipat ng eroplano, 'di ba? Kamukha to, wala ho pa lang ganun, no? Pictures, lumilikha ka pa ng gulo, 'di ba? Dalawang abogado pa to. Pambira, 'di ba? Dalawang abogado nagpapakalot kayo ng fake news, sasabihin niyo na may TRO na. Para siyempre kung magana, ba't mo pa ililipad yan? May Korte Suprema ang parang desisyon. may TRO, ba't mo nilipad? Yung pala, diba? Wala pala. Isang malaking fake news nakakagi. Red alert nakataas pa rin sa Metro Manila habang NBI nagbabala sa mga kumakalat na fake news sa gitna ng issue. Ayun nga sinasabi natin. Pinakamalaking kalaban ho niya at pwedeng lumikha ng kaguluhan yung pagkakalat na may ganito, yung Ruel, no? At destabilization ho talaga yan. Samantalang si PNP spokesman Jean Fajardo ayun nga, no, ito nung binabanggit, napalaking fake news raw ang sinasabing nagbibitiw ang ilang pulis matapos umanong arestuhin si dating Pangulong Duterte. Kaya gaya ng sinabi namin, wala hong nagbitiw pala.
Yung mga pinopost ng babae, matagal na akong nag-migrate. 2013 pa pala nag-resign yun sa pagka-police. Tsaka isa naman, nagsuot na ng uniforme mo yun. Kaya wag ko tayo maniniwala kasi lumili ka talaga ng kaguluhan doon. Ang dami na nag-aasal. Diba? Pero ang totoo, hindi ba yan ako, kung gusto nyo talagang, dito lang kayo tumutok sa mga lehitimong, Mainstream na news, kagaya namin. Tama. Kaya nga, sabi, nag-viral na babaeng pulis na pinopost sa media. Matagal nang umunong nagbitiw at nag-migrate na sa Australia ayon sa PNP. Samantala, Senador Bato de la Rosa, nasan ka na nga ba, Senador? Humingi ng saklolo sa Senado sakaling lumabas ang arrest warrant laban sa kanya. Kala ko ba handa na siya? Ba't yung bilang naging Bato, naging mauna na. Dumambot Ano ba yan, parang hindi ka ba pwedeng, meron kang, parang, since senador ka, hindi ka ppwedeng hulihin, may ganun ba? Hindi, yun, kuya, pag in session, habang may session, unless kung nag-recess na o nag-adjourn na, pero why the in session? Yung ngayon, bakasyon pwede siyang hulihin. Ganun ba? Akala ko pagka nasa position ka. Hindi. Sa presidente lang yun. Sa, parang tinatawag nilang immunity. May immunity. Pero dito hindi. Nakita mo naman, after ng session sa Senate, hinuli si Senador Laila de Lima, di ba? Dinala kagad sa krame. Di ba? Dahil may kaso, may warrant of arrest. Pero during that time... Pero doon, walang nagpo-post na parang kinidnap. Parang, di ba? May ganun eh. Sa ibang balita, NUSP hiniling sa CHED o Commission on Higher Education na magkaroon ng moratorium sa pagtaas ng tuition sa mga pribadong eskwelahan dahil sobrang mahal na nga. Tumataas ba ang tuition? Kaya ikaw pala nagbabayad. Ito yung NUSP, National Union Student of the Philippines. Yan. Isang grupo ng mga kabataang estudyante. Siyempre, sila ma-affect. Hindi naman magrarally magulang, kundi magrarally mga kabataan dahil ma-affectuhan yung mga kasi magulang. Kasi private ka, so okay ka magtaas, pero sometimes may mag-limit naman. Hindi, pero may ang CHED dapat ang gumawa rin ng action dito, Kuya Ruel, dahil sila nagmamonitor sa mga dapat hindi labis-labis naman na tataas ka ng tuition, eskwela mo bulok, hindi mo mapapinturahan, hindi mo malinis. Ano ba? Hindi, ang matindi, mo nagtaas ka ng tuition. Tapos laging online. Ayun yung mga aircon nakasarado. Paano tataas yun, di ba? Mga aircon sarado. Sa malaking budol nito lang private school, Dapat di ba? Huwag naman nila itaas. Puro na lang online, di ba? Tama. Ito ang babala, extreme caution daw. Binabala ng Pag-asa, particularly sa may Naiya, Pasay, sa Dagupan, at sa iba pang lugar sa bansa dahil daw sa mataas na heat index na naranasan ngayon. So, ingat-ingat talagang pero wala pang deklarasyon ng na summer, Kuya Ruel. Kaya ingat-ingat lalo na may mga comorbidities, tama ba? Tama. Na may mga sakit like hypertension at iba pa. So, ingat-ingat kayo. Okay, sa oras na 10:23 ang oras, siyempre, at ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Tangkilikin nyo rin ng King's Herbal Liquid. Yan talaga yung original na nagsimula, di ba, Kuya Ruel? At marami nang napagaling niyan. Ayan. Available yan sa Shopee at Lazada. Tama. Sa iba pa. At syempre, sa R-Cubes. Anong sabi ni Ray Herrera? Sabi ni Ray Herrera, walang gamot sa kamatayan. Pero merong lunas sa karamdaman. Ayan. Yan ang Certificate of Product Registration na talagang legit yan. At meron yan CPR from FDA. Okay. Maraming salamat King's Herbal Supreme Capsule and Liquid. Yan, ni Ray Herrera. Okay, marami pa tayong pag-usapan Babalikan din natin mamaya yung issue dyan sa area ng Calauan PNP na marami rin mga kabalastugan na pulis dyan
Pero sinasabi na yung binabanggit daw natin, ang nagtrabaho raw is provincial headquarters dun sa sinasabing alleged drug bust. Pero merong tinuturong isang opisyal dyan na mahilig daw hindi naman daw magsasaka pero nagtatanim. Ganun ba? Oo, pero nagtatanim ka nakalaki sa na tanim? malawak na raw at yung mga tanim nagbunga nandun na raw sa jail. Sa probinsya dyan, dami raw na taniman doon. Pero magtatanim ka sa isang lupang sementado. Kakaiba ang tinatanim doon ng isang opisyal doon sa Kalawan, PNP, Laguna. Kaya paging dyan kaya General Marbil pansinin nyo rin to habang may init pa itong mga issue na to, siguro i-check nyo rin yung mga nangyayari dyan, lalo na sa hindi lang siguro sa Kalawan, Laguna, kundi sa buong lalawigan na Laguna. Kung may mga ganyan na kakaiba to kung nagtatanim, planting of evidence. Dapat pala merong batas na once na nahuli ka nagplant yung magiging penalty mo is times 2, times 3 doon sa kung ano mangyayari. Well, let's say, nagnakaw ka, 3 years, plant ka, so mga 9 years dapat yung kulong nung nagplant. May aggravating. Pero actually, meron ng batas ko yun rin sa planting evidence. Nobel yung sino mang otoridad na napatunayan nagplant. So, sila. Nobel yung case na yan pagka sinampahan sila. Okay, banggitin lang natin itong binanggit natin na dapat nga malitisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa International Criminal Court. Ang sabi ni Beatrice, no one is above the law. Ayan, tamang-tama yan thank you kay Bok regardless nga kung sino lilitisin. Si Benny Tamas, first of all, ICC judges don't know anything about the Philippines. That's why I'm expecting a fair trial. That's why I'm expecting a fair trial. Ano ba kailangan ba malaman mo kung ang labanan lang dito ebidensya hindi mo naman kailangan actually nag-iimbestiga sila nandito nga sabi nga nandito yun sa pasimple nag-iimbestiga mga ICC investigator. So alam mo nila yan. Si Bren according to BBC BBC pang ginawa niya ICC is a court of last resort. Tama yan. Designed to hold the most powerful to account when domestic court unable or unwilling to do so. Tama yan. And has no power to arrest unless with cooperation of the state they are. Kung member nga ng Rome Statute ang isang bansa. At kailan ba na-create ang ICC? Noong 1998 ba? 1998. 1998. At naging talagang formal yan na pirmahan ng 6 na pong bansa nung 2001. So bakit naging 2011 tayo naging 2011 tayo yata naging member panahon ni Pangulong Benigno Aquino. Pero yan. Sabihin, litisin nyo kami rito kung may kaming ginagawa. Ibig sabihin open, di ba? Kung hindi ka takot noong 2019, dahil nga may ginagawang katarantudual, ayos tayo dyan, baka tayo litisin. Pero huli na. But kasi inimbestigahan ka 2016 pa bago pa prior to that So kung nagtatanong walang ban jurisdiction meron kasi panahon na yun kaya hanggang tumigil lang yung kung narinig nyo yung kanina ang pinilay natin 2019 hanggang 2019 tumigil na ron tumigil na ron na pag-iimbestiga dahil during that time yun yung panahon na member ang Pilipinas ng ICC, International Criminal Court. At kinikilala yan sa ibang bansa. At sino ba bang bukod kay Pangulong Duterte siya ang kauna-unahan sa Asia, di ba? At nagpapakita dito ng rule of law talaga. Pinapakita nito. Bukod doon, sino pa bang inisyuhan? Si Vladimir Putin ng Russia. At si Benjamin Netanyahu ng Israel. Ayun daw kung kaya bang aresto. Depende sa gobyerno. Kasi presidente yan di ba? Presidente pa sila. Pwede bang isuko nila sarili nila? Pag hindi na siguro presidente, gaya na nangyari dito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pala, greet natin yung mga nasa live. Si Jonathan Lazaro. Jerosel, pataba ka ng pataba, Jerosel. At si Mira Lopez, magandang umaga po at nanonood daw sila. Si Angela Ridaha, magandang Sabado. At magandang
kabandido, Kuya Ricky at Kuya Ruel. Aha. Sabi si Mercedes Reyes, have a blessed Saturday everyone. Kay Mark Coronel, wala pang kriminal, pang guilty verdict kay Joe Zamora, hindi dahil meron naman tayong justice system dito sa Pilipinas at siya ay isa sa Pilipino kaya dito dapat sa Pilipinas. Kay Tebes Rubio, parang kayo ata ang fake news ganun ba? Paki-check mabuti. Emmanuel Loyola, magandang morning kay San Gabriel. Kay Morby Amak, dalawang stupid na broadcaster. Tayong dalawa daw yun. Thank you. Okay, yun. Kay Hill Ablasa, dapat netizen sa ICC para malaman ng buong mundo ang ginawa niyang pag-utos patayin ang mga drug addicts. Okay, sige. Sa oras na 10:30 na, ha? Ang oras natin sa inyo ng Sopetek, quality beyond limitation. Okay, mag-comment pa rin kayo. Kahit ano yan, babasahin natin. Per na per tayo rito. Stupid tayo. Huwag kayong aalis, ha? Mamaya, marami pa tayong pag-usapan at mamaya mayroon tayong babanggitin din. Okay. Huwag ko kayo alis. Sandali lang. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Bistro RJ did it again. A new concept in Philippine TV history. RJ's Friday performance at Bistro RJ Dusitani Makati was shown simultaneously in Giraffe Boutique Hotel Baguio over a large screen TV with audiences in Makati and Baguio interacting and dancing simultaneously in an evening filled with smiles, laughter, and great music. We invite hotels, restaurants, bars, and clubs from around the country to take part in an unforgettable evening with us for your guests to be seen on national TV. Just call Joy at 0917-543-8438. That's 0917-543-8438. And we will rock and roll you and your guests all over the country. Only on RJ TV, another Philippine first. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitec Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Oy, good morning sa mga basher, ha. Oy, oras na 10:34 na po. Ang oras natin sa inyo ng BTS Blue Top Search ni Eggy Ben. Yan, mabibili niya yan sa 100% ko to. Mabibili niya sa Quiapo. Meron ba sa Quiapo? Baclaran. Lalo na sa Divisoria at iba pang mga stores. Sabihin nyo lang, BTS Blue Top Search. Okay,
O nga pala, belated happy birthday kay Kuya Cap Bunda ng Barangay 659-8 at sa kanyang anak na merong rentals and gowns. Si Queenie Rental and Gowns. I-message nyo lang sa kanyang fan page, sa kanyang Facebook page. Queenie Rental Gowns. Naku, ang gaganda ng mga gowns yan. At tama-tama ngayon yung panahon ng JS Prom. Yan. At marami talaga yung mga balasubas talaga, yung magre-rentas hindi solo, kaya hindi pa nagbabayad, may balance. No. Ako, mabait lang tong batang to si Queenie Rentals and Gowns at hindi niya pinopost. Pero sana naman pag kumuha kayo ng di ba? Isoli niyo, magbayad kayo. Tsaka wag naman masyadong sira, di ba? Hindi, may damage yun. Meron silang mabuti nga tong anak ni Cap Bunda ang down payment lang dun sa 500 lang. Ang mamahal ng mga gowns dito. Kaya dito magaganda ho ang gowns, kaya doon na kayo magpunta kay Queenie Rental Gowns. Ayan na, Queenie. Okay, Kuya Red, 10:36 na pa ng umaga. Ano ba mga basher dyan? Basher dyan. Meron ba? No, marami. Basahin ko lang itong sa ating fan page. Doon sa ating tanong na dapat nga bang litisin sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte, o ayon kay Jade Morales, kung yun ang proseso ng ICC litisin, wala tayong magawa. Si Omer agree, first walang kakayahan ng hudikatura natin na litisin si FFRD dito sa Pilipinas. Second, whether legit na pusher o drug addict ang napapatay, may buhay pa rin yun. Muli, anti-drugs tayo, Kuya Ruel, diba? Anti tayo sa mga pusher, diba? Pero lahat yun dumaraan sa proseso. Pero pusher ba yung bata? O yung sabing tama-tama na, may exam pa ako bukas. Ang daming mga napatay na pagka ganun ba, pro-addict na kami. Hindi mo yun. Ang tama, siya nga mismo, ang dating Pangulo, dapat daw, nilabag daw yung due process niya. Mabuti pa nga siya, buhay ho. Iba ho. Hindi, tsaka di ba, kawawa din yung mga naging collateral damage. Ayun nga, walang kalam-alam. Sabi ni Choi Beta ng ating suki dyan sa San Juan, justice must be served. Yung trial will determine that. So pagtanggol niya, ayun tamang proseso. Sabi mo, anda mo, you take a full responsibility. Ayan na, binigay na nga sa'yo. Si Ray C, yes, kung pwede lang, wala nang paglilitis pa, kulong na agad. So, dami ng buhay na nawala. Hindi dumaan sa proseso. Kasi yung mga pinatay, hindi naman dumaan. Basta, kaya nga tinatawag doon, extrajudicial killing. Labas sa extra na, Kuya Ruel. Kung may extra curriculum ka, wala sa proseso, dabag sa batas ang ginawa. Si Mark Torres, Kuya Ruel, sabi niya, yes, to be fair to everybody. At least, in ICC, there will be no bias and a fair justice. Hindi pwedeng bayaran. Sabi nga, meron isang nabasa, mga bayaran yung judges. Mga supporter talaga na. Tapos sabi, may isa pang nabasa nating comment. Sometimes kasi pagka sobra kang fanatic, you are blinded. Ano ka na nun. Idolatry na yan. Wala ka nang tinitin. Para kami tapalodo kung yung sa kabayo, di ba? Wala kang tinitin na kundi diretso lang. Hindi ka tumitingin sa kaliwa. Wala. Diretso lang. Ganyan ng mga kabayo, di ba? May tapalodo. So, pero dapat timbangin din no? Nila lahat kung ano nangyayari. Kay Net, sabi niya, dapat para malamang katotohanan at walang bias. Oo. Si Saidi, doon na lang dahil walang kwentang mga korte dito. Sabi niya, kay hindi naman walang kwenta. No. Oo. Meron naman. Pero inaalis natin yung siyempre, kunwari, yung panig, yung bias, inaalis natin. Kaya maganda din sa ICC. Darwin Rugero, yes, para managot siya sa pangubusan ng power, man lang siyang binigay na maayos na guidance para hindi mabuso mga polis. Kasi inutusan niya. Pilitin yung lumaban. Ayun, di ba? Lahat, nakita natin. Ay namin naman niya. Si Enrique, dapat not guilty, pakawalan kapag guilty, ikulong. Ganun lang mo talaga yung proseso. Guilty ka, kulong ka. Yung sabi, pwedeng life imprisonment kay dating Pangulo pag nahatulan. Si Lisa Bendoso,
The question of whether former Philippine President Duterte should be tried by the International Criminal Court in The Hague deals with legal and ethical issue mostly about accusation of human rights abuse during his war on drugs. Legal perspective daw yun. The ICC is a court that step. Ito na nga ho yun. Ang haba. Ang galing ng paniwanag ni Lisa Bendo. So, ito naman tama. Ayon kay Lalaine Paloma, sabi niya hindi raw. Binabasa natin yan Kay Frankie 100%. Si Akin Diaz, he doesn't deserve the treatment. Ayaw niya ng ganon. Pero ang ganda ng kulungan, Kuya Roy, pinakita, di ba? Hindi, tsaka sa dahig, lalo sa mapoprotection kasi, di ba, may kompleto yung mga nurse, yung mga... Hindi na kailangan. Dito ba? Dito, pag nilagay mo, baka nagtitext pa yung mga nagbabantay. Di ba? Doon, talagang 24 hours ang pag-alaga. Iba ang treatment doon. Tsaka, doon walang siga-siga na hindi pantay-pantay. Ay nako, 10:41 na po ng umaga ang oras at isa ng top. The overall vanity for colored hair, lahat ng klaseng kulay. Magpakulay kaya si Pangulong Duterte para maiba naman. European. Pero si Duterte medyo bumata. Bumata ba? Oo. Dahil kaya at least aircon kasi malamig. Hindi lang yun. Di ba sabi niya parang hindi na siya maghintay. Gusto niya litisin na siya kagad. At least, wish granted. Diba? Kay Joseph Rodriguez, wala na tayong magagawa dyan. Nandun na, patunayan na lang nila ang legal team nila sa walang sala si FFRD para makuha ang karapat-dapat na hustisya. Dami na komento kaya nga puno ito puno. Thank you kay Lara, kay Paolo, kay Rogelio, kay Cielo, kay Marlon. Hindi, nakakalungkot isipin na pinagkalo ng Pilipino ang kapwa Pilipino. Pinagkalo ba natin? Oo. Samantalang nung pinapasok tayo ng mga China, mga Chinese vessel at wala tayong sinasabi sa tayo niya. Wala issue dito. May kaso siya ron At member tayo ng Interpol ayon nga sa kay Tito Bongbong ni Kuya Ruel. Si Joe Panda, hindi po sapagkat meron tayong sarili at gumaganang korte. Pero walang kasong pinay kay, di ba sabi niyo, wala namang kaso, puro kayo walang kasong pinay kay Pangulong Duterte. Puro kayo sabi yung umabuso. May dahil wala kang pinay, doon pinay sa ICC. Kaya yun, may kaso. Siguro sa final sa ICC. Walang kaso talaga rito yun. Kasi nga, kaya pinay dahil walang may gustong magpay dahil ma-impluwensya siya. Ganun yun, kaya tumakbo sila sa ICC. Siguro yun ang purpose ng ICC, di ba? Ayun ang purpose nun. Si Joe Zamora, hindi, dahil meron naman tayong justice system. Pero pinapaliwanag natin na kaya nga hindi, dahil takot. At sino lalapitin na lahat kontrolado during the time. Kaya tumakbo sila sa ICC. Ayun ang dahilan nuron. Si Eggy Ben, wala na magagawa dyan. Ayaw na ni Makoy. Ayaw na ba ni Makoy? Sinong Makoy? Ang dami. Maraming salamat sa lahat ng message sa amin. Ano man yan, babasahin natin yan. Okay, sa ibang balita, Kuya Ruel. Kamusta ang Maynila, Malinis na Maynila. Malinis na Maynila. Dalawang beses pala Nahuli na yung nagtatapon Nahuli na ba yung tapon? So, sabihin, nagnanabot sa butahe lang. Yung mga mga nangu-hold up daw sa road yung mga... Hindi, actually, yun Minsan, yun nga sinasabi nating mga fake news. Ayun, nako. Di ba? Bakit nangyari ron, Kuya? Parang to destroy yung isang kalaban mo, below the belt, ang gagawin papakita sa magbabiral yung mga nangu-hold up sa road 10. Yung pala, 2 years ago 3 years na hindi pa so binabalik lang, may reminiscence binabalik niya ngayon, nasisira yung walang ginagawa tong mayor. Yung pala, kasi nakita ko sandali, nakita ko pa to, dati pa to, tapos ang chinek ko, talagang matagal na. Nag-fact check ka pala. Fact check. Siyempre kailangan yung ibang, yung iba basta lang makinig. Di ba? Akala totoo. Kaya maraming nabibiktima talaga. Kasi, kaya totoo yan. Tapos namamind condition ka. Yan, Magagalit ka doon sa yun pala tignan mo sarili mo. Yung pala, laban pala dyan,
labanan ng black propaganda diyan. Pag magaling kang propagandist, panalo ka. Oo. Pag mahina-hinang propaganda, Pero hindi nila talo ka. binabiral yung nagbabayad yung Manila ng 100 million araw-araw. Araw-araw? Ang binagbabayad. Araw-araw. Sorry, monthly. Monthly. Na, Dahil sa inutang na 7.9 billion. Ayun. 17.9 billion, di ba? Oo nga, ba't daw yung iba, panahon ng pandemic, hindi nagbenta. At hindi rin umutang. Hindi umutang, pero may ayuda. O, bakit daw sa Maynila, nagbenta na, nangutang pa. O, kulang na kulang. Kulang na kulang. Kulang daw, walang kapondo-pondo eh. Anong kulang? Wala kabusugan. Ngayon, bahala ka, hindi mo ko sa yung utang ko. Kawawa kayo, di isa. Ganun pala nangyayari dyan. Okay. Oy, good morning din dyan sa mga kababayan natin dyan, sa mga taga-Kalumpit, Bulacan. Ang gandang-gandang palengke yung dyan, ha. At napakaganda. Misa nga, Kuya Red, dumalaw tayo dyan, makita natin yung fountain dyan. At may mga store na rin dyan, ha. Hindi, tsaka ang ganda ng anong ginawa yung Esplanade. Di ba? Parang yun ang naging imbis dati, yung Luneta, yun ang pinupunta ng mga tao. Ngayon? Ngayon, gano'n pa naman. Pero ang daming pumupunta doon sa, alam mo yung Esplanade, yung Pasig River. Okay. Masyadong... Although gawa ng yan, Kuya Roy, ng national government sino bang yung may-ari ng ng Las Casas de Acusar, si Acusar ang doon. At i-expand pa nila yan. At kaya binanggit sabi nga ni Darwin Rogero, yes, dapat lang tiisin kasi naka-file na Mabuti nga nakaranas sila ng due process kaysa naman sa sinapit ng mga biktima. Sabi nga ni Grace Gumapo, okay naman litis sa ICC kasi kapag dito sa korte natin wala naman naka-file dito dahil ang batas sila yung batas dito that time. Bakit kaya yung drug war na tinatarget nila ipipitsugin na tao? Bakit hindi tinugis yung mga malalaking drug cartel talaga? Ay nga, bakit nga wala tayong nahuling malalaki noon during the time? Puro mga naka-chinesan at naka-short Bakit hindi na huli si ganito, si ganyan? Hindi naman tayo nag-ano di ba? Mismo siya nang umamin na merong quota system. Di ba? Reward system. Reward. Reward system na binabanggit. So, ganun talaga ang sabi nga bumabalik lang cycle di ba parang nag-ano sila ng peace para doon sa buong Bicol, di ba? Kaya malaking effort yung ginawa niya ni General Andre Dizon. PRO 5 sa Bicol region ho yan. Magaling at an officer and a gentleman. Kaya sayang na wala rito yan sa Maynila, no? Pero sa Maynila naman si General Tomas Ibay. Nagkaroon sila ng parang contract, memorandum of agreement sa medical center. Sa medical, no? So Manila Medical Center. Sa swerte yung mga magiging yung mga na malaki ang magiging diskwento. Diba? Speaking of Kuya Ruel, yung binabanggit mo. Alam mo ba na tinaas na ni Tito Bongbong mo ang subsistence allowance ng mga kapulisan natin. From 150 ginawa niyang 350. Ano yun? Subsistence allowance ng mga kapulisan, sundalo. I think per month yun. Per month. Subsistence allowance. So, good job Ang galing na ayun ho yung bagong balita na nilabas na malaki niya. Subsistence allowance 150, nakakarampot lang ginawa niya ng 350. Ayan. Dahil ang sundalo hindi ho porket tinaas, like sinabi, tinaas ang sweldo ang loyalty mo doon sa tao. Hindi, di ba? Kasi ang loyalty mo doon sa bayan. Sa bayan kasi yung binigay sa inyo galing sa bayan, hindi naman galing sa bulsa. Sa kanya sa bulsa. Kaya minsan may mga politiko na laging pag may ginagawa, laging nakapost yung muka. Yung binigay naman nila, hindi naman sa kanila galing Tama. Sa mga tao, sa mga negosyante, sa mga tax. taxes, sa buwis sa atin, sa binabayaran natin. Sila lang ang means, parang para nag-orchestrate lang. Ang problema, nagkakaroon ng utang na loob tuloy yung mga tao doon sa politiko, which is dapat hindi. Di ba?
Kasi Tama, pag pag politiko ka, is public servant ka. You have to serve the public. Di ba? Ayaw mo mag-serve, di ba ka tumakbong ano? Ganun lang. Pero wala manifestasyon pa rin ng mga karamihan sa mga botante natin, nabubudol pa rin. No? Oo. Gusto pa rin niya kung ayaw mo niya, huwag kang bumoto mga sumasayaw-sayaw, wala, na kumakanta-kanta lang. Bumoto ka ng may tamang pag-iisip. Lang. May nagpadala nga sa akin. Yung first Senate ng Pilipinas, yung 1911 ba yun? O something. Pagtingin ko, halos lahat ng senador, almost, kunwari, 24. Yung 22, lawyer. Isang doktor at saka isang teacher. Yung natira. Oo. So talagang alam nila yung mga batas at alam nila ang batas. Yung iba kasi naging sikat lang. O kaya tumulong ka, maging mabait ka. But yung pagiging mabait at pagtulong, hindi yung requirements, hindi yung criteria to be a senator. Oo. Dahil ang senator gumagawa ng batas. Gumagawa ng batas. Hindi bibigay na ayuda. Diba, sabi, aahon sa kahirapan. Hindi para maahon sa kahirapan, gumawa ng sistema o batas para may ahon. Kunyari, paano ba? Simpleng lang, Kuya Ruel, diba? Na alisin yung taxes o toll sa mga biyabiyaheng mga magugulay, di ba? Magugulay, yung mga, yun gawin yung batas. Kasi actually, hindi na gawin batas. Executive order lang, pwede na yun. Di ba? Okay, 10:52, nako, ilang minutes na lang, 8 minutes na lang. Pwede nang magbubukas ng Creative Nail La Salon niya. Kuya Ruel, saan ba matatagpuan yan? Sa 72 Scout Alcaraz, corner near Banawe, Quezon City. Tumawag ko kayo sa 0927 395 Tama ba ako? 1110, 1 at 0. Ayan, para sa inyong appointment dyan sa Creative Nail La Salon. Ayan. Okay, basahin ko ulit itong mga napakawan ako. Ang dami, pasensya na mo kayo kulang din ng oras namin. Basahin namin itong mga binigay nyo sa amin komento at reaction na kahit na ano man yan. Si Emmanuel Loyola, yes po, dahil kasi doon sila nag-file ng complaint at patas, naniwala silang patas talaga yon. At si Grace Kumabo, dapat po talaga yan para magkaroon naman ng hustisya ang mga pinatay na sinasabi nilang collateral damage. Tama. Basawa yun pa ba? Itong huli. Si June Romel, dapat siyang nitisi sa ICC sa mga kaso niya. Si Ben Santiago, bahala ng ICC kung anong gagawin nila. Ang batas ay batas. Tama. Okay, Kuya Ruel. Shout out daw sa lahat ng mga Gillette Philippines alumni. Shout out daw sa mga morning prayers. GC from June Payungayong at happy birthday kay Dr. Ben Obedosa ng Kalumpit, Bulacan at shout out kay Philip Valiente aka K. Cobra Cruz at shout out sa lahi ng Ildefonso at Tomasa Vicente Clan. Ayan. Okay. Kuya Ruel, dapat nga manitisin ang dating Pangulo sa dahig. Actually sa akin, mas maganda doon kasi pag dito sa Pilipinas, may alimaskas pa magkakaroon din, at saka magkakaroon ng bias. Kunwari, kay, siyempre, nakaupo si Tito Bongbong. O siyempre, baka yung court, pag kasi, di ba, papanig sa kay Bongbong Marcos. Kasi siyang presidente. Di ba? So, at least mawawala yung pagkabias. Pangalawa, si dating Presidente Rodrigo Duterte, siya naman na may gusto talaga. Di ba sinabi niya, gusto niya litisin na para kasi ngayon mahirap yung nakabinbin. So pag na-dismiss yung kaso at wala siyang kasalanan, hindi okay. Pagka yung tuwi na siya. Hindi, at saka pag na-dismiss sabihin, kasi malakas si ganito, di ba? Para mawalan ng mga agam-agam, at least merong parang independent third party na maglilitis at saka yung kaso nandoon Alam naman doon yung lagyan, doon yung kaso sa ICC tapos dito nililitis, siyempre hindi pwede. So mas maganda para matapos na yung mga agam-agam. Kung magkasala, wala tayong magawa. Kung na-dismiss, wala din tayong magawa. Basta
susunod lang tayo kasi ano yan independent, walang bias yan. Okay, eto, basahin ko lang yung isa na... Pero bubunot muna ako habang mabasa ka. Sige. Sabi yung ni Josie Tan, sabi niya, ba't daw ba pumapanig tayo sa mga... Sabi ni Josie Tan, bakit pinagtatanggol ang mga tao ang mga kriminal at addict, sila naman ang salo sa lipunan. Ibig sabihin na yan sila lang singhot, paano nakinabukasan ang susunod na henerasyon. Pero sabi nga natin we are governed by law, not by man. So sa batas tayo doon umiiral, may rule of law. Kung lahat na lang ganun shortcut, ba't siya nagrereklamo nung dinala siya? Dahil hindi wala raw siyang due process at walang human rights. So ganun din. Kung ano yung ginawa sa'yo, yan, nagrereklama ka samantalang yun ang ginawa mo sa mga taong... So wala tayong kinangkampihan. Kung drug user ka o drug user hulihin ka. Pero at idala ka sa ikulong sa court. Diba? Kasi wala namang time death penalty. Siya nga nagrereklamo nung dinala dahil wala raw due process. Binigay ho sa kanya lahat ng binasahan pa siya ng Miranda rights. Lahat ng mga karapatan at binabay pa siya 12 hours bago sila nadala. Ang tagal noon mula nung inaresto siya. Wala hong naging ron. Talagang sobrang VIP pa nga ginawa. Tsaka hiniling niya yun At saka plano niya pang presidente. Hiniling niya yun Hiniling niya yung gusto niyang malitis na bago raw siya mamatay. Ngayon nagtatanong, ano raw ba ang kaso niya? Mukhang magpapabudol pa ba kayo? Ulit na lang ho niyang sinasabi yan. Ang dami nang ginawa. Parang di ba? Yung, pumunta ako sa West Philippine Sea. Mag-jet ski ako. Tapos biglang sasabihin, stupid kayo kasi naniwala kayo. Siyempre masakit sa atin. Hanggang ngayon ba, ngayon, sabi niya, huling, natatandaan ko, sinabi niya kay Janitore, doon sa video, at hinayaan sila mag-video kung sino-sino, walang media ron, pero hinayaan mag-video yung mga tao ron para makita ang transparent talaga. Ang sinabi, you have to kill me before you go me to the Hague. Papapabudol pa ba kayo? Mga ganong ka-dramatic at hyperbole na salita. Wala na ho yun. Finish na. At talagang inaresto na siya at dali na siya dun sa kinaukulan. Na tamang yun ang hinihiling niya. Patas dyan. At walang iba pang pwedeng kapitan dyan. Lalo na mga judges dyan sa ICC. Tsaka laging may two sides of story yan Siyempre yung mga yung sobrang parang na biktima, siyempre galit sila, 'di ba? Yung man na hindi na biktima, galit sila doon, 'di ba? Parang pero dapat doon ka sa tama at sa tama, sa tama ka. Sabi mo, 'di ba? Sa maayos. Piliin natin maging piliin po natin maging tama kaysa piliin natin maging mabuti kaysa maging tama. Anyway, yung mga nanalo sa tatlo na nag-commento at nag-react sa aming tanong si Olper na Table, si Daisy Angeles, Clifford J. Tabihe, at si Clint Fernandez. Ayan, yung nanalong message nyo na kami, direct message nyo kami sa aming fanpage sa RR sa Radyo Bandido. Okay, Kuya Ruel, paalam ka na. Sa lahat po nakikinig sa amin, huwag kayo magsasawa every Saturday 10 to 11 a.m. po. At sana lagi nyo kaming subaybayan pala. At like and share po ang aming programa. Yes, at i-follow nyo rin ang aming fanpage sa RR sa Radyo Bandido. Muli, maraming salamat sa manual sa susunod na Sabadong. Muli, sinabi nga namin, piliin nyo maging mabuti kaysa maging tama. Bye-bye! Happy weekend! Good morning, Binis! Bye-bye! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. TOB, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.